Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we will be reading on diary entry number 1064. O my most sweet Master, good Jesus, I give you my heart. You shape and mold it after your liking. O fathomless love, I open the calyx of my heart to you, like a rosebud to the freshness of dew. To you alone, my betrothed, is known the fragrance of the flower of my heart. Let the fragrance of my sacrifice be pleasing to you. O immortal God, my everlasting delight, already here on earth, you are my heaven. May every beat of my heart be a new hymn of praise to you, O Holy Trinity. Had I as many hearts as there are drops of water in the ocean or grains of sand in the whole world, I would offer them all to you, O my love, O treasure of my heart. Whomever I shall meet in my life, no matter who they may be, I want to dread them all, to love you. O my Jesus, my beauty, my repose, my sole master, judge, savior, and spouse, all in one. I know that one title will modify the other. I have entrusted everything to your mercy. O aking pinakamatamis na guro, mabuting Jesus, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Hinuhubog at pinaporma mo ito ayon sa iyong kagustuhan. O di maarok na pag-ibig, binubuksan ko sa iyo ang takupis ng aking puso, tulad ng usbong ng rosas sa kasariwaan ng hamog. Ikaw lamang aking katipan ang nakakaalam ng halimuyak ng bulaklak ng aking puso. Hayaang maging kalugod-lugod sa iyo ang halimuyak ng aking sakripisyo. O Diyos na walang kamatayan, aking walang hanggang kasiyahan, Ikaw ang aking langit dito sa lupa. Dito pa lang sa lupa. Naway ang bawat pintig ng aking puso ay maging isang bagong himig ng papuri sa iyo, o banal na Santatlo. Kung ako ay may puso na kasing dami ng mga patak ng tubig sa karagatan o mga butil ng buhangin sa buong mundo, ihahandog ko silang lahat sa iyo, o aking mahal, o yaman ng aking puso. Sino man ang aking makatagpo sa aking buhay, maging sino man sila. Nais ko iguhit silang lahat upang mahalin ka, o aking Jesus, aking kagandahan, aking kapahingahan, aking nag-iisang guro, hukom, tagapagligtas at kabiyak ng puso, lahat sa isa. Alam kong babaguhin ng isang titulo ang isa pa. Ipinagkatiwala ko ang lahat ng sa iyong awa. Ganda na po. Hindi ko ito sinasadya. Sapagkat ngayon ay araw ng mga puso, Valentine's Day. Happy Valentine's to all. Happy Valentine, sweet Faustina, sweet Jesus. I give you my heart. Sabi ni Faustina, binibigay niya ang kanyang puso. Tayo, kanino natin binibigay ang ating puso? Karamihan sa atin ay may mga kabiyak, may mga itinakda sa ating sarili na makapiling habang buhay. No, yun ay ating asawa. Nadalang naman sa atin ang walang asawa, no? Kung wala man tayong asawa,
mayroon naman tayong pinag-aalayan ng ating puso, maaaring itong mga anak natin, o mga magulang, o sino man, no? Ang kaibahan, si Faustina, inialay niya kanyang puso kay Jesus. That is the highest love that we can have. Kasi kapag binigay natin ating puso sa Panginoong Jesus, ibinibigay na rin natin ang ating puso sa lahat ng tao. When we follow Jesus, we love His brothers and sisters, the least of His brothers and sisters. At ito yung ang ating kapwa. So, hindi ibig sabihin kapag binigay mo ang puso mo kay Jesus lang. It has to have the heart for others. I read about Pope Francis saying something about the US president on his policy on migrants. At tahasan din niyang binira yung vice president. Na ang tingin ay sa exact words ni Pope Francis, ang tingin sa pag-ibig ay concentric. Ibig sabihin, magsisimula sa sarili, sa asawa, sa pamilya, patungo sa kapitbahay, sa community, sa kababayan, no? Fellow citizens, and then to the world. Na unti-unti. So, uunahin ang pamilya, uunahin ang kapakanan ng kapwa nila. Amerikano, for that matter. So, hindi daw ganun ang pag-ibig. Hindi yan concentric. Ang pinopoint ng mahal na Papa ay itong mga migrants na to, ito yung tumutulong sa kanilang ekonomiya. Hindi naman ito yung mga walang silbi, di po ba? Kaya sila nag-TNT para maghanap buhay. Hindi po para for anything, no? Kaya sila yung mga kakilala natin nag-TNT. Umalis siya ng Pilipinas. Kasi tingin nila, mas kikita sila ng malaki doon sa ibang bansa or sa US, no? At makakapag-provide sila sa pamilya nila. So, hindi sila nagpunta doon para mag-aliw-aliw lang. So, definitely, the primary purpose of migrating or yung tinatawag nating tago ng tago, no, TNTs, illegal migrants. The primary purpose is to work. When it is converted, no, yung desire nila to go there. When converted, it is beneficial to their economy. So, merong yung give and take relationship, di ba? Hindi lang tinutulungan ng PNT or ng illegal migrant yung sarili nila dahil nagkakatrabaho sila para sa pamilya nila. They are also helping the economy of US in that particular. So, yun yung pagmamahal. Yung iisipin mo, isesend mo, bakit hindi nalang gawin ay illegitimize, no? Gawing lehitimo yung pagstay nila doon. Diba? Rather than sending them back or deporting them. When you love Jesus, sabi pa nga niya, kasi isang Catholic convert ito, yung vice president. Sabi pa nga niya ay, the Christian theology or the Christian belief, the Christian faith, the concept of love is that which is in the parable of the Good Samaritan. Yung sa Good Samaritan, di ba? Hindi naman ng Samaritano itong tinulungan niya, di ba? Magkakontra nga sila eh. Pero tinulungan niya. Hindi niya kababayan. Tinulungan niya. That is the concept of love. No? May iba pa siyang parables. But anyway, so that is love. Okay, Faustina, na-romanticize pa niya uli, no? O fathomless love, hindi maarok na awa, I open the calyx of my heart to you. So, binubuksan niya ang kanyang puso kay Jesus lamang. Like a rosebud to the freshness of dew. Dito talaga makikita mo, napaka-personal ng kanyang pagmamahal kay Jesus. Pero again, pag tinignan mo naman ang pag-ibig ni Faustina, nagtatranscend yan sa ibang tao.
No? Kita niyo naman, nung nandun siya sa kumbento, lahat yan, kahit pinahihirapan siya ng mga kapamadre niya, pinagdarasal pa niya, hindi siya nagsasalita. No? Pag may kumatok sa kanyang pintuan, nangangailangan ng pagkain o anything, bubuksan niya, pakakainin niya. Hindi mahalaga kung anong itsura niyan. No? So, ganun siya magmahal kay Jesus. Pinapakita niya ng kanyang pagmamahal ay natatransform sa kanyang pagmamahal sa kapwa. To you alone, my betrothed, is known the fragrance of the flower of my heart. Napaka-poetic, no? Napakagandang i-post natin to ngayong Valentine's Day. This is the concept of love which is far higher than the concept of love of most people. Let the fragrance of my sacrifice be pleasing to you. Yung pagmamahal niya may kaakibat na sakripisyo. Because when we love Jesus, hindi po pwedeng walang sakit, hindi po pwedeng hindi tayo maghihirap. Kaakibat nito yung pag-alipusta sa atin, no? Kaakibat nito yung lahat ng sakit na pwede nating maranasan. May every beat of my heart be a new hymn of praise to you. Bawat tibok ng kanyang puso. Diba? Kasi may rhythm yan, diba? Yung tibok ng puso natin, may rhythm yan. No, kaya nga, diba sinasabi natin, arrhythmia. The heartbeat has a rhythm. At ang normal na puso, maganda ang tibok niyan. So it has a very beautiful rhythm. Very aligned or very steady. At gana ng pagmamahal ni Faustina sa ating Panginoon. Had I many hearts, kung marami siyang puso, na sindami ng patak ng tubig sa karagatan. Hindi mo napakarami no? Hindi mo mabibilang at hindi mo kakayanin yun. Bilangin. Kung meron daw siyang ganong kadaming puso, ang gagawin niya, iaalay niya iyon sa Panginoong Hesus, sa kanyang, oh my love, my treasure, the treasure of my heart. So that is Faustina's concept of love. Again, the love that we have for Jesus should transcend into love of neighbor. Hindi lamang doon sa kaparehas natin. Hindi sa boyfriend or girlfriend lang natin. Kasi ngayon Valentine's Day, very personal ang celebration of love. This is a date between couples. Most couples, syempre. No? And then, it's a date within the family. So, yung mga family members, kasi nga hindi na lang yan mag-asawa, may mga anak na. So, it's a date for the whole family. Again, very limited. Our love should be for the love of Jesus and for the love of our neighbor. Hindi masamang makipag-date sa asawa. It's okay. Hindi masamang makipag-date sa pamilya. It's okay. But then, let us always remember that our love should also include our neighbors, other people, especially those who need our help. Those who have nothing, those who are incapable of helping themselves. So basically, these are the marginalized sectors. These are our brothers and sisters who have been affected by calamities. Naubos ang lahat, walang-wala, no? Tulungan natin silang tumayo. To our neighbors who are sick, yung mga hindi makapagpa-ospital, o kung nakapag-ospital man, pa-ospital man, yung tulungan silang ipagdasal na gumaling. So yan ang tunay na pagmamahal. At ang pinakamataas na pagmauri ng pagmamahal ay hindi ang pagmamahal sa sarili, kundi pagmamahal sa ating Panginoon na tumatagos sa pagmamahal sa kapwa.